Isang araw, bago ang aking pag-alis patungong Switzerland. Ang aking magiging dating asawa ay lihim na nagbebenta ng aming conjugal property para sa kumpanya ng kanyang kalaguyo. Ngayon, pagkatapos ng 5 taon, tumatawag siya ng paulit-ulit, umiiyak at nagmamakaawa na pirmahan ko ang loan extension para isalba ang kanyang buhay mula sa mga nagkakagulong creditor. Tiningnan ko ang screen ng aking mamahaling telepono. Hinayaan itong tumunog sa gitna ng karangyaan ng aking executive office at tumalamig ng umiti habang inaalala ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Masyado siyang sensitibo ngayon dahil bagong panganak. Jasmine, hayaan mo muna siyang mag-isa sa ospital. Ang mahalaga ay narito ako sa tabi mo ngayon sa Boracay. Ang boses na yon ay narinig ko mula sa isang maikling video na mabilis na binura sa social media ng isang kilalang travel blogger. 3 araw pa lamang pagkatapos ng aking masakit na cesarean section sa St. Luke's Medical Center. Nakahiga pa ako sa kama ng ospital habang pilit na binubuhat ang aking bagong silang na anak na lalaki. Si Marco, ang aking asawa na nag-iwan ng dahilan na kailangan niyang lumipad patungong Cebu para sa isang emergency corporate meeting, ay naroon sa screen. Malinaw ang kanyang mukha sa ilalim ng sikat ng araw ng Boracay habang nakayakap ang kanyang mga braso sa bewang ng kanyang sekretarya na si Jasmine Santos. Ang mas masakit, ang kamay ni Jasmine na nakalagay sa dibdib ng aking asawa ay may suot na isang pamilyar na singsing, ang double ring na ako mismo ang bumili, gamit ang aking sariling pera para sa aming ika-5 anibersaryo ng kasal. Doktora Sofia, napakaswerte niyo talaga kay Sir Marco. Ang masayang boses ng nurse na pumasok sa aking silid ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Inaayos ng nurse ang mga sariwang prutas sa ibabaw ng mesa. Bago siya umalis para sa business trip niya, pinatapos niya talaga sa amin ang lahat ng papeles niyo at nag-iwan ng maraming pagkain. Bihira na lang ang lalaking ganyan kaasikaso ngayon. Tiningnan ko ang nurse at pinilit kong magpakita ng isang marahang ngiti. Kahit na ang bawat hibla ng aking puso ay tila hinahati ng isang surgical scalpel. Salamat. Ang maikli kong sagot, ang aking boses ay patag at walang anumang panginginig. Inilapag ko ang aking telepono sa ibabaw ng kumot ng pabaligtad. Itinago ang katotohanang kasisira pa lamang ng aking mundo. Noong sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding sakit ng aking tahi sa tiyan. Ngunit ang sakit na iyon ay biglang napawi, napalitan ng isang malamig at makapal na yelo na bumalot sa aking buong pagkatao. Hindi ako iiyak. Ang mga luha ay para lamang sa mga mahihina at ako, si Dr. Sofia Reyes, ay hindi kailanman magiging isang biktima na marunong lang magmakaawa. Isang pamilyar na tunog ng abiso ang muling umalingaw-ngaw mula sa aking telepono. Isang text message mula kay Marco ang lumitaw sa screen. Gawin mo muna ang lahat ng makakabuti para sa bata riyan. Sofia, huwag kang gagawa ng anumang ingay o eskandalo na makakasira sa reputasyon ko sa kumpanya. Ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa kinabukasan nating tatlo. Ang kabastusan at kapal ng mukha ng kanyang mga salita ay sapat na upang pasukuin ang sinumang ordinaryong babae sa galit. Ngunit para sa akin, ito ang naging huling piraso ng ebidensya na aking kailangan. Ang aking asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar, na aalagaan ako sa hirap at ginhawa, ay gumagamit ng mga moral na dahilan upang itali ang aking mga kamay habang siya ay nagsasaya sa kama ng ibang babae. Sa tabi ko, ang aking maliit na anak ay gumalaw ng bahagya. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa aking damit. Tinitigan ko ang aking anak at doon ko binuo
ang aking pinakamatigas na desisyon. Nang gabi ring iyon, habang ang buong ospital ay natutulog, tinawagan ko ang aking personal na abogado. Attorney Santos, ihanda mo ang lahat ng dokumentasyon para sa annulment at isang buong financial audit sa lahat ng aming magkasanib na ari-arian. Huwag mong ipapalam kahit kanino, lalo na sa pamilya de la Cruz. May problema ba, Doktora Sofia? Ang nag-aalalang tanong ng abogado sa kabilang linya. Wala. Ang sagot ko. Ang aking tinig ay kasing lamig ng hangin sa loob ng punerarya. Gusto ko lang bawiin ang lahat ng bagay na pagmamay-ari ko. Ipinadala ko ang lahat ng screenshot ng video mula sa Boracay sa email ng aking abogado bago ko tuluyang pinatay ang aking telepono. Ang silid ng ospital ay muling napuno ng tunog ng regular at maindayog na pagtibok ng heart monitor, na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng aking lumang buhay. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Nang ang aking anak ay mahimbing na natutulog, ang telepono sa tabi ng aking kama na nakakonekta sa front desk ng ospital ay biglang tumunog. Inabot ko ang hawakan ng may pagtataka. Magandang umaga, Doktora Sofia Reyes. Humihingi po kami ng paumanhin sa pag-abala sa inyo sa ganitong oras. Ang boses ng isang seryosong lalaki mula sa pangunahing sangay ng aming bangko ang narinig ko. Nais lang po naming kumpirmahin ang inyong huling pag-aproba para sa loan application na nagkakahalaga ng 20 milyong piso gamit ang inyong residential property sa Forbes Park bilang pangunahing kolateral. Ang inyong asawa, si Ginoong Marco de la Cruz, ay nagsumite ng mga dokumento na may kasamang pirma ninyo kahapon. Napatigil ang aking paghinga habang ang aking mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa hawakan ng telepono. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit wala akong pinipirmahang anumang dokumento para sa loan. Ang sagot ko sa kinatawan ng bangko. Ang aking boses ay nanatiling patag at walang emosyon. Bagaman ang aking puso ay tila hinahampas ng malalaking alon ng galit. Huwag ninyong itutuloy ang pagproseso sa aplikasyong iyan. Ipadala ninyo sa aking personal na email ang kopya ng mga dokumentong isinumite ng aking asawa sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, ang aking abogado ang haharap sa inyo bukas ng umaga. Ibinaba ko ang telepono nang hindi man lang naghihintay ng sagot mula sa kanila. Ang nakabibinging katahimikan ay muling bumalot sa silid ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikang iyon ay puno ng panganib. Ang aking asawa ay hindi lamang isang taksil na lalaki. Siya ay isang kriminal na handang ipagpalit ang bubong sa ibabaw ng ulo ng aming bagong silang na anak para lamang sa luho ng kanyang kalaguyo. Tiningnan ko ang aking email pagkalipas ng ilang minuto at nakita ang kopya ng dokumento. Ang aking pirma sa ibaba ng papel ay isang malinaw at magandang panggagaya. Ngunit bilang isang doktor na sanay sa mga detalye, alam ko ang bawat anggulo ng aking sariling kamay. Peke ito. Kinabukasan ng hapon, bumukas ang pinto ng aking silid nang may kasamang malakas na ingay. Pumasok si Marco. May dalang isang malaking bouquet ng mga pulang rosas at isang mamahaling bag ng mga imported na tsokolate. Ang kanyang muka ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwari habang mabilis siyang lumapit sa aking kama upang halikan ang aking noo. Sofia, aking sinta, napakahirap ng biyahe ko sa Cebu. Ang seryosong pahayag ni Marco habang ibinababa ang mga dala sa mesa. Ngunit ang lahat ng puyat ko ay napawi nang maalala ko kayo ng ating anak. Paumanhin kung hindi kita nasamahan sa mga unang araw ng iyong paggaling. Masyado kasing abala ang mga kliyente roon. Tiningnan ko ang kanyang mga mata ng matagal. Hinahanap ang kahit kaunting hiya.
Ngunit wala akong nakita kundi ang kawalan ng budhi ng isang lalaking sanay sa pagsisinungaling. Kamusta ang lagay ng panahon sa Cebu? Marco, mukhang mas umitim ka yata ngayon. Ang aking malamig na tugon habang dahan-dahang iniaayos ang aking unan nang walang tulong niya. Bahagyang napatigil si Marco, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapagpanggap na ngiti. Alam mo naman ang init ng araw sa labas kapag nag-i-inspeksyon ng mga site para sa mga kliyente. Sofia, huwag mo na munang isipin ang trabaho ko. Ang mahalaga ngayon ay ang iyong kalusugan. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang aking kamay. Ngunit agad ko itong binawi upang ayusin ang kumot ng aking anak. Bago pa man makapagsalita muli si Marco, bumukas muli ang pinto at pumasok si Lola Esmeralda, ang aking biyanan na kilala sa kanyang pagiging mapagmataas sa lipunan ng Maynila. Ang kanyang marangyang kasuotan at mga gintong alahas ay tila sumasakal sa hangin ng silid. Sofia, salamat sa Diyos at ligtas ka. Ang malakas na boses ni Lola Esmeralda ang pumuno sa silid habang hindi man lang tumitingin sa sanggol na natutulog. Narinig ko mula kay Marco na may kaunting hindi pagkakaunawaan sa bangko kagabi. Alam mo naman ang utang na loob natin sa pamilya de la Cruz, lalo na sa aming pangalan sa negosyo. Kailangan ni Marco ang perang iyon para sa isang napakahalagang pamumuhunan sa turismo. Huwag mo nang pahirapan ang aking anak sa pamamagitan ng pagpigil sa loan, pamumuhunan sa turismo o pamumuhunan sa travel agency ni Jasmine Santos sa Boracay. Ina, ang aking mahinahong tanong. Ang aking tinig ay hindi lumampas sa bulong ngunit sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng dalawang tao sa aking harap. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang ang mukha ni Lola Esmeralda ay biglang nawalan ng kulay. Ano ang sinasabi mo, Sofia? Huwag kang mag-imbento ng mga kwento dahil lang sa depresyon mo pagkatapos manganak. Ang pasigaw na depensa ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng takot na pinalitan ng galit. Si Jasmine ay isang sekretarya lamang na tumutulong sa akin sa mga proyekto. Huwag mong itaas ang iyong boses sa harap ng aking anak. Marco, ang aking utos, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng may talim na kasing itim ng gabi. Inabot ko ang aking bag sa tabi ng kama at inilabas ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng kasunduan sa kasal, ang mga nakaw na pirma sa loan, at ang mga screenshot ng kanyang paglagi sa infinity pool ng Boracay. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa. Alam ko ang bawat sentimo na kinuha mo mula sa aming conjugal account upang pondohan ang dummy account sa ilalim ng pangalan ng iyong sekretarya. Ang aking patuloy na pahayag habang dahan-dahang hinahaplos ang ulo ng aking sanggol. At alam ko rin na peke ang aking pirma sa dokumentong ito. Sofia, makinig ka muna sa akin. Ang pagmamakaawa ni Marco habang sinusubukang hawakan ang aking balikat. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa takot. Makinig ka sa akin, Sofia. Ang sumasabat na boses ni Lola Esmeralda na sinusubukang gamitin muli ang kanyang autoridad. Isang malaking kahihiyan ang gagawin mo sa pamilyang ito kung magdedemanda ka. Ang lalaki ay natural na nagkakamali. Ngunit ang isang mabuting asawa ay marunong magpatawad para sa ngalan ng pamilya. Hindi ako isang ordinaryong asawa na marunong lang umiyak at magtiis, ina. Ang aking sagot habang tinitingnan si Lola Esmeralda ng walang takot. Ang inyong pangalan at ang inyong reputasyon ay wala ng halaga sa akin mula noong sandaling iwanan ninyo ako rito upang magbenta ng aking ari-arian. Inilabas ko ang isa pang dokumento na inihanda ng aking abogado bago sila pumasok. Ito ay isang paunang kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian at ang pagsuko ng lupain sa Cavite na pagmamay-ari ng pamilya de la Cruz, isang lupain
na akala nila ay walang halaga dahil sa mga nakatagong issue sa buwis. Ngunit alam ko bilang isang doktor na ito ang magiging sentro ng aking susunod na plano. Pirmahan mo ito, Marco. Ang aking malamig na utos habang iniabot ang aking mamahaling pluma sa kanya. Pirmahan mo ang pagsuko ng lupain sa Cavite sa pangalan ng ating anak bilang kapalit ng hindi ko paghahain ng kasong falsification of public documents at concubinage sa korte bukas ng umaga. Mayroon kang 5 minuto bago ko tawagan ang mga mamamahayag na naghihintay sa labas ng ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang tinitingnan ang pluma at ang dokumento. Alam niyang ang bawat segundo na lumilipas ay ang pagbilang ng kanyang sariling pagkawasak. Tinitigan ni Marco ang kasunduan na nasa kanyang harap. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang panga. Tumingin siya kay Lola Esmeralda. Nagbabaka sakaling may mahanap na tulong sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit ang matandang babae ay nakatayo lamang doon na nanginginig ang mga labi sa halo-halong galit at takot sa kahihiyan. Alam ni Marco na ang aking banta ay hindi isang blag. Alam niyang ang aking reputasyon bilang isang respetadong pediatrician sa Maynila ay sapat na upang wasakin ang kanyang karera sa isang iglap kung ibubunyag ko ang kanyang maruming lihim sa mga media. Sofia, mangyaring huwag mong gawin ito sa akin. Ang pabulong na pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay tuluyan nang nawalan ng yabang habang marahang kinuha ang aking pluma. Ang lupaing iyon sa Cavite ay ang tanging natitirang pamana ng aking yumaong ama. Huwag mo namang kunin ang lahat mula sa amin dahil lang sa isang pagkakamali. Pumili ka, Marco. Ang aking patag na tugon, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kahit kaunting emosyon, habang ang heart monitor sa tabi ko ay patuloy na nagbibigay ng maindayog at malamig na tunog sa silid. Ang lupa o ang iyong kalayaan, mayroon ka na lamang 3 minuto. Sa ilalim ng matinding pressure ng aking pananahimik, idinaliti ni Marco ang pluma sa ibabaw ng papel. Ang tunog ng dahan-dahang paggasgas ng tinta sa dokumento ay naging huling hatol sa aming kasal. Nang matapos siya, kinuha ko ang folder ng mabilis. Sinuri ang bawat titik ng kanyang pirma at ibinigay ito sa aking abogado na kanina pa naghihintay sa labas ng pintuan. Mula sa sandaling ito, ay ang pamilya De La Cruz ay wala nang hawak na kahit anong karapatan sa aking buhay at sa hinaharap ng aking anak. Pagkalipas ng 1 linggo, opisyal na akong lumabas ng ospital. Ngunit hindi ako bumalik sa aming marangyang bahay sa Forbes Park sa tulong ng aking mga tauhan. Iniutos ko ang paglipat ng lahat ng aking personal na kagamitan, ang aking mga medikal na libro, at ang mga kagamitan ng aking anak patungo sa isang ligtas na lugar. Hapon na nang makarating kami sa bahay sa Forbes Park upang kunin ang mga huling kahon, kung saan naghihintay si Marco kasama si Jasmine Santos. Ang babaeng iyon ay nakatayo sa tabi ng aking piano. Suot ang isa sa aking mga mamahaling sutla na damit. Natila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan, Doktora Sofia? Ang mapagpanggap na boses ni Jasmine ang sumalubong sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakatagong inggit, ngunit ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng lungkot. Alam kong galit ka sa amin, ngunit hindi mo kailangang maging marahas at bawiin ang lahat ng pondo sa aming travel agency. Si Marco ay may mga obligasyon din sa akin at sa aming magiging hinaharap. Ang pagiging malupit mo ay hindi magbabalik ng pagmamahal ng iyong asawa. Hindi ko siya tiningnan, ni hindi ko binigyan ng pansin ang kanyang presensya para sa akin. Ang isang kalaguyo ay tulad lamang ng isang dumi na pinalad na makapasok sa bahay. Hindi ito karapat-dapat sa aking mga salita. Hinarap ko si Marco na nakatayo sa likod niya. Mukhang balisa at hindi mapakali. Ang mga sheriff
ay darating bukas ng umaga upang ipatupad ang legal na paghihiwalay ng ating mga ari-arian. Ang aking pahayag, ang aking boses, ay umalingaw-ngaw sa malaking sala ng may kakaibang bigat. Ang bahay na ito ay ibebenta sa lalong madaling panahon upang bayaran ang aking mga share sa inyong magkasanib na account na ninakawan mo. Kaya iminumungkahi ko na ihanda mo na ang inyong mga bag, Marco, kasama ang iyong bagong kasama. Sofia, hindi mo maaaring gawin ito, ang pasigaw na reaksyon ni Marco habang mabilis na humakbang patungo sa akin. Ngunit agad siyang hinarangan ng dalawang malalaking bodyguard na kasama ko. Saan kami titira? Ang kumpanya ko ay kasisimula pa lamang at kailangan ko ng kapital. Huwag mo naman kaming itapon sa kalsada na parang mga basura. Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang, sapat na upang makita niya ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Long, iniwan mo ako sa silid ng ospital habang may sariwang tahi sa aking tiyan para lamang makipaghalikan sa Boracay. Ikaw ang unang nagtapon sa amin ng anak mo, Marco, ang aking mahinahong bulong, ngunit bawat salita ay may talim ng isang totoong scalpel. Ang bawat sentimo na kinuha mo, ibabalik mo ng may kasamang dugo, at ito pa lamang ang simula. Inabot ko ang surgical scalpel na nasa loob ng aking bulsa, ang instrumentong ginagamit ko sa aking mga operasyon. Sa harap ng kanilang nagugulat na mga mata. Lumapit ako sa aming malaking wedding portrait na nakasabit sa gitna ng pader. Sa pamamagitan ng isang mabilis at dutkwat na paggupit, hinati ko ang mukha ni Marco sa larawan na nag-iwan ng isang malalim na gilit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang tunog ng napupunit na canvas ay naging huling sagot ko sa kanilang dalawa. Tinalikuran ko sila nang hindi lumingon muli, habang si Jasmine ay nagsimulang umiyak ng malakas upang makuha ang simpatiya ni Marco. At si Marco naman ay sumisigaw ng aking pangalan sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Lumabas ako sa pinto patungo sa naghihintay na kotse. Hawak ang aking anak sa aking mga bisig. Handang harapin ang bagong umaga ng walang anumang bakas ng kahapon. Ang maliit na apartment sa isang liblib na sulok ng tondo ay napupuno ng amoy ng lumang kahoy at basang semento tuwing umaambas ang ulan sa labas. Mula sa Forbes Park, dinala ko ang aking 3 buwang gulang na anak sa lugar na ito upang simulan ang aming bagong buhay. Malayo sa marangyang lason ng pamilya de la Cruz, kasama ang aking matalik na kaibigan mula sa universidad, si Dr. Amara Alcantara, ay binuo namin ang isang maliit na klinika sa ibabang palapag, ang Kwentong Puso Pediatric Clinic. Ang aming layunin ay simple magbigay ng abot-kayang serbisyong medikal para sa mga pamilyang nangangailangan. Ang mga taong nakalimutan na ng malalaking pribadong ospital. Isang hapon, habang sinusuri ko ang isang sanggol na may matinding ubo, ang pinto ng klinika ay itinulak ng malakas ng 3 lalaking nakabarong Tagalog. May hawak na mga clipboard at mga formal na dokumento. Sa likod nila, natatanaw ko ang isang mamahaling itim na kotse na pamilyar sa aking mga mata, ang sasakyan ni Lola Esmeralda. Magandang hapon, Dr. Sofia Reyes. Ang seryosong boses ng lalaking nasa unahan ang bumasag sa mahabang pila ng mga ina at bata sa loob ng klinika. Kami ay mga kinatawan mula sa Department of Health at sa Bureau of Internal Revenue. Nakatanggap ang aming tanggapan ng isang formal na reklamo laban sa iyong klinika hinggil sa hindi wastong pagtatapon ng mga medical waste at ang kawalan ng sapat na permits upang mag-opera sa residential area na ito. Kailangan naming ipasara ang lugar na ito sa loob ng 24 oras. Naramdaman ko ang marahang paghawak ni Amara sa aking siko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Sofia,
Ito na ba ang sinasabi mong gagawin ng dating biyenan mo? Alam nilang wala tayong malaking pondo para sa isang legal na labanan. Tiningnan ko ang mga lalaki nang walang kahit kaunting takot. Ibinaba ko ang aking stethoscope at dahan-dahang inayos ang aking puting coat. Sino ang nagsumaite ng reklamong iyon? Isang nagmamalasakit na mamamayan o si Esmeralda de la Cruz na gumagamit ng kanyang mga lumang koneksyon sa gobyerno upang harangan ang aking lisensya. Ang aking mahinahong tanong. Ang aking boses ay nanatiling kasing tibay ng bakal habang naglalakad ako patungo sa kanilang harap. Hindi na mahalaga kung sino ang nagreklamo, doktora. Ang sagot ng opisyal habang inilalabas ang isang pulang selyo upang idikit sa aming pinto. Ang batas ay batas. Tama. Ang batas ay batas. Ang aking pag-uulit habang inilalabas ko ang aking sariling folder mula sa ilalim ng counter. At bilang isang doktor na nagtapos ng may pinakamataas na parangal, alam ko ang bawat linya ng local government code at ang mga regulation ng DOH. Narito ang aming kompleto at aprobadong Environmental Compliance Certificate. Ang aming sanitary permit na nilagdaan ng mismong alkalde ng Maynila noong nakaraang linggo. At ang lahat ng resibo ng aming buwanang buwis. Ang reklamong inyong hinahawakan ay walang sapat na legal na batayan. At kung ipipilit ninyo ang pagpapasara ng walang formal na hearing, ang aking abogado ay handang maghain ng kasong grave abuse of authority laban sa inyo sa ombudsman bago matapos ang araw na ito. Napatigil ang kamay ng lalaking magdidikit ng selyo. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa kanyang kasama ng may pag-aalinlangan. Sa labas ng klinika, ang mga magulang na naghihintay sa pila mga trooper ng jeepney, mga tindera sa palengke, at mga simpleng mamamayan ng Tondo ay nagsimula ng magbulong-bulungan. Isang matandang lola ang tumayo at sumigaw. Huwag ninyong gagalawin si Doktora Sofia. Siya lang ang tanging tumutulong sa mga anak namin dito nang walang hinihinging malaking bayad. Ang ingay ng komunidad ay dahan-dahang lumalaki na naging isang pader ng proteksyon sa paligid ng aking maliit na imperyo. Nakita ng mga opisyal na hindi ako isang madaling takutin na babae. At ang galit ng publiko ay hindi makakabuti sa kanilang mga karera. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri sa aking mga dokumento, ibinaba nila ang kanilang mga hawak na panulat at dahan-dahang tumalikod ng walang huling salita. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng kanilang kotse ay hinaluan ng malalakas na palakpak at hiyawan ng pasasalamat mula sa mga tao sa Tondo ng gabing iyon. Habang ini-encode ko ang mga medical record ng aking mga pasyente, isang abiso mula sa aking bank account ang lumitaw sa aking computer screen. Isang hindi kilalang investment firm na nagngangalang Aegis Capital ay nagdeposito ng halagang 50 milyong piso sa account ng Kwentong Puso Foundation na may kasamang isang maikling tala para sa pagpapalawak ng iyong mga klinika. Doktor Reyes, walang interes, walang kondisyon. Nais lang naming makita ang pagbagsak ng mga taong nag-aakalang kaya nilang bilhin ang lahat. Lumipas ang 3 taon na kasing bilis ng agos ng Pasig River tuwing sumasapit ang tag-ulan. Ang dating maliit na silid sa Tondo ay naging isang malaking alaala na lamang. Sapagkat ang Kwentong Puso Pediatric Clinic ay opisyal ng naging Reyes Medical Network, isang dambuhalang imperyo ng 15 makabagong ospital at klinika na nakatayo sa mga estratehikong bahagi ng buong Metro Manila. Sa tulong ng pondo mula sa Aegis Capital, hindi ko hinayaang masayang ang bawat sandali. Ang Avio Herrera ay ang talaring ating tanging kalasag at ang aking anak na si Nathan, na siya ay lumalaking malusog at masiyahin. Ang aking tanging lakas, isang gabi.
Imbitado ako bilang isa sa mga pangunahing tagapagsalita sa taon ng charity gala na ginaganap sa isang marangyang hotel sa Makati. Ito ang pagtitipon ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Naglalakad ako sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang pasadyang puting gintong suit jacket na gawa sa seda. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng isang eleganteng salamin. Hawak ko ang isang baso ng champagne habang formal na nakikipag-usap sa mga kilalang negosyante. Sa gitna ng aking pakikipag-usap, isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango at ang tunog ng mabibigat na hakbang ang lumapit sa aking likuran. Paglingon ko, nakatayo roon si Jasmine Santos. Suot ang isang pulang kasuotan na puno ng kumikinang na mga kristal. Pilit na ipinapakita ang kanyang malaking tiyan para sa kanyang ikalawang pagbubuntis. Sa tabi niya ay si Marco na mukhang mayaman pa rin sa kanyang tuxedo. Ngunit bilang isang doktor, nakikita ko ang malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mga bakas ng matinding puyat at stress. Aba, tingnan mo nga naman kung sino ang narito. Ang mapang-asik na boses ni Jasmine ang bumasag sa seryosong usapan ng mga tao sa aking paligid. Tinaas niya ang kanyang kamay upang ipakita ang isang malaking brilyanteng singsing sa kanyang daliri na tila sinisigurado na makikita ko ito. Ang dating doktor na nagtago sa tondo ay narito na ngayon sa Makati. Akala ko ba ay abala ka sa paggagamot sa mga batang lansangan, Sofia? O baka naman sinusubukan mo ring makapasok sa mundong hindi naman nararapat para sa iyo. Kundi ka rondendasin ha. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang kahit kaunting emosyon sa aking mukha. Habang si Marco ay dahan-dahang humawak sa siko ni Jasmine. Sinusubukan itong patigilin dahil sa takot na gumawa ng eksandalo sa harap ng mga mamamahayag na nagsisimula nang maglipa na sa aming paligid. Huwag mo akong hawakan, Marco. Ang pasigaw na bulong ni Jasmine sa kanyang asawa. Dapat lang na malaman ng lahat kung sino ang totoong matagumpay ngayon. Ang aming travel agency ay bilyon-bilyon na ang kinikita mula sa mga proyekto ng gobyerno sa Palawan. Mamasahan sana. Malamig akong ngumiti. Ibinaba ko ang aking baso sa tray ng isang dumaang waiter at humakbang ng isang beses pa itaas upang mapantayan ang tingin ng dalawang tao sa aking harap. Ang aking boses, nang magsimula akong magsalita, ay nanatiling kasing hina ng simoy ng hangin ngunit may bigat na kasing tindi ng ginto. Ang alahas na hiram mula sa utang ay hindi nagpapakita ng tunay na yaman. Jasmine Santos. Ang aking pahayag habang nakatitig sa kanyang kumikinang na singsing. Ito ay nagpapakita lamang ng isang nalalapit na pagkabangkarote na pilit mong itinatago sa likod ng makapal na make-up. Ano ang sinasabi mo? Ang nanginginig na tanong ni Jasmine. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay biglang napalitan ng labis na galit. Alam ng buong industriya ng pananalapi na ang inyong kompanya ay kumuha ng isang malaking high-interest loan mula sa isang pribadong bangko upang pondohan ang inyong maling pamamahala sa Palawan. Ang aking patuloy na pagsisiwalat habang tinitingnan ko si Marco na ngayon ay basang-basa na ng pawis ang noo sa kabila ng lamig ng aircon ng bulwagan. Ang inyong mga ari-arian ay nakatali na sa isang leeg ng utang at ang bangkong pinagkakautangan ninyo ay pagmamay-ari na ng isang pamilyar na pangalan. Tinalikuran ko sila ng walang huling salita. Habang ang mga kamera ng mga reporter ay nagsimulang mag-flash ng sunod-sunod. Kinukuhanan ang aking marangal na pag-alis at ang natatarantang mukha ni na Marco at Jasmine na naiwang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Pagpasok ko sa aking sasakyan, binuksan ng aking kalihim ang isang lihim na ulat na naglalaman ng mga dokumento ng Aegis Capital.
ang kumpanyang bumili sa bangko ni na Marco at ang kumpanyang ako ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng mga share. Sa sumunod na linggo, ang tanggapan ng Aegis Capital sa ikasampung palapag ng isang marangyang gusali sa Bonifacio Global City ay naging sentro ng isang tahimik ngunit mapanganib na laro sa tulong ng aking kanang kamay sa pananalapi na si Ginoong David Celdran, na siya ring tumatayong mukha ng Aegis Capital sa publiko, ay inilunsad namin ang huling pain, isang eksklusibong alok para sa isang dambuhalang proyekto ng resort sa Siargao, ang ipinadala sa email ni Marco, isang proyektong may potensyal na mag-triple ng kita ng kanyang kumpanya sa loob lamang ng isang taon. Sigurado ka ba rito, Doktora Sofia? Ang tanong ni David habang inilalagay ang huling loan contract sa aking malaking mesa. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng lahat ng kanilang natitirang kapital at mga ari-arian bilang karagdagang kolateral. Kung papasukin ito ni Marco, wala na silang matitirang kahit ano para sa kanilang sarili kapag nagkaroon ng aberya. Iyan mismo ang layunin ko, David. Ang aking sagot habang dahan-dahang iniikot ang aking swivel chair upang harapin ang malaking salamin na bintana na nakatanaw sa buong lungsod. Ang mga taong sakim ay madaling mabulag kapag nakakita ng malaking pera. Ang kailangan lang natin ay bigyan sila ng isang magandang dahilan upang itali ang sarili nilang mga leeg. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng opisina ng Dela Cruz Travel Agency, ang mag-asawang Marco at Jasmine ay kasalukuyang nag-aaway sa harap ng mga dokumento ng Aegis Capital. Nag-aalinlangan si Marco dahil sa laki ng panganib, ngunit si Jasmine, na pilit na gustong patunayan ang kanyang sarili pagkatapos ng aming pagkikita sa charity gala, ay walang tigil sa pagtulak sa kanya. Ano ba ang kinatatakutan mo, Marco? Ang pasigaw na bulyaw ni Jasmine habang ibinabagsak ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Ito na ang pagkakataon nating maging pinakamalaki sa bansa. Gusto mo bang habang buhay tayong tawaging pangalawa lang sa basurang doktor na iyon? Tingnan mo si Sofia, patuloy ang paglaki ng kanyang mga ospital habang tayo ay nakatali sa mga lumang utang sa Palawan. Kapag nakuha natin ang Siargao, mapapalayas natin siya sa mundong ito. Ang inggit at ang matinding kompetisyon ay tuluyang lason sa isipan ni Marco. Pagkalipas ng 2 araw, pumasok si Marco sa pribadong conference room ng bangko na kontrolado ng Aegis Capital. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang suit, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa sa harap ng mga abogado at ng bank manager. Ang loan agreement na nasa kanyang harap ay may isang napakahigpit at nakatagong kondisyon. Ang bawat buwanang pagbabayad ay walang palugit at ang isang araw na pagkaantala sa pagpapadala ng pondo ay nangangahulugan ng agarang foreclosure ng lahat ng asset ng kanilang kumpanya, kabilang ang mga personal na bahay na nakapangalan sa kanila. Mula sa aking opisina sa Reyes Medical Network, binuksan ko ang isang lihim na live security feed na konektado sa conference room ng bangko. Pinanood ko ang bawat galaw ni Marco sa pamamagitan ng monitor ng aking computer, habang dahan-dahang hinahawakan ni Marco ang kanyang panulat. Naramdaman ko ang malamig at purong kasiyahan ng isang mangangaso na nakikitang pumasok ang biktima sa sarili nitong hawla. Itinapat ni Marco ang talim ng pluma sa papel at isinulat ang kanyang buong pangalan nang may kasamang ngiti ng tagumpay. Iniisip na ito ang simula ng kanyang paglampas sa aking pangalan. Nang matapos ang huling pirma, dahan-dahan kong inilagay ang aking tasa ng mainit na Barako coffee sa ibabaw ng mesa at sumandal sa aking upuan. Ang patibong ay opisyal ng sumara, eksaktong pagpatak ng 5:00 ng hapon. Habang inaayos ko ang aking mga gamit,
upang sunduin ang aking anak sa paaralan. Ang maliwanag na langit sa labas ng aking bintana ay biglang napalitan ng makapal at itim na mga ulap. Isang emergency weather bulletin ang lumitaw sa telebisyon sa sulok ng aking silid. Isang biglaang bagyo na may lakas na hindi inaasahan ay nagbago ng direksyon at kasalukuyang tumatama sa baybayin ng Siargao, kung saan matatagpuan ang milyon-milyong pisong halaga ng mga materyales at paunang konstruksyon ng kumpanya ni Marco. Ang malalakas na hampas ng ulan sa salamin ng aking bintana ay tila isang babala ng nalalapit na pagguho ng isang huwad na kaharian. Sa loob lamang ng 24 na oras pagkatapos ng pananalasa ng bagyo sa Siargao, ang balita tungkol sa pagkawasak ng dambuhalang resort ng De La Cruz Travel Agency ay naging pangunahing paksa sa lahat ng pahayagan at telebisyon sa buong bansa. Ang milyon-milyong kapital na isinugal ni Marco at Jasmine ay tuluyang inanod ng baha, kasama ang lahat ng kanilang pag-asa na malampasan ang aking pangalan. Habang tinitingnan ko ang mga larawan ng nawasak na konstruksyon sa aking tablet, ang aking personal na telepono ay biglang umalingaw-ngaw. Ang pangalan ni Lola Esmeralda ay kumikislap sa screen. Hinintay ko muna itong tumunog ng 10 beses bago ko dahan-dahang pinindot ang button upang sagutin ang tawag. Nang walang kahit kaunting pagmamadali, Sofia, salamat sa Diyos at sinagot mo rin ang nanginginig at humihikbi na bose ng aking dating biyenan ang pumuno sa linya. Ang kanyang dating mapagmataas na tono ay tuluyan ng nawala. Napakalaki ng sakuna sa Siargao. Sofia, nagkakagulo na ang mga supplier at ang mga empleyado sa opisina ni Marco. Humihingi sila ng sahod at danyos. Nakikiusap ako sa iyo. Bilang isang ina, tulungan mo ang iyong asawa. Magpahiram ka muna ng pondo mula sa iyong mga ospital, kahit para na lang sa kapakanan ng iyong apo na si Nathan. Pamilya pa rin tayo. Sofia, malamig akong ngumiti habang inilalagay ang telepono sa aking tainga. Ang aking tinig ay nanatiling kasing patag ng linya ng isang patay na pasyente. Namatay ang pamilyang iyon 5 taon na ang nakalilipas. Ina, noong sandaling iniwan ninyo ako sa silid ng ospital habang dumudugong ang aking tahi upang nakawin ang aking bahay para sa kanyang kalaguyo. Ang aking pera ay para sa pagpapatakbo ng mga ospital na nagliligtas ng buhay, hindi para sa pagpapakain ng kasakiman ng iyong anak. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ni Nathan, dahil kahit kailan ay hindi ninyo siya itinuring na bahagi ng inyong pamilya. Sofia, napakawala mong puso, mamamatay sa gutom at kahihiyan ang aking anak. Ang pasigaw na panunumbat ni Lola Esmeralda bago ko tuluyang pinindot ang pulang buton upang tapusin ang tawag. Pagkatapos nito, binalingan ko ang aking screen at tuluyan kong binura ang kanyang numero sa aking contact list nang walang pag-aalinlangan. Samantala, sa loob ng nagkakagulong opisina ng De La Cruz Travel Agency sa Bonifacio Global City, ang hangin ay puno ng tensyon at galit. Ang mga marangyang kasangkapan na dati ay ipinagmamalaki ni Jasmine ay nagkalat sa sahig. Si Marco ay nakaupo sa sulok. Hawak ang kanyang ulo na tila mababaliw na sa tindi ng sakit, habang si Jasmine ay abala sa pagtatalo sa kanyang harap. Kasalanan mo ito, Marco. Ang pasigaw na bulyaw ni Jasmine. Ang kanyang boses ay puno ng puot habang itinuturo ang kanyang asawa. Kung hindi ka naging duwag sa simula, sana ay nakakuha tayo ng mas mabuting insurance para sa proyektong iyon. Ngayon ay hinahabol na tayo ng mga bangko. Ano ang gagawin mo? Huwag kang maupo riyan na parang walang pakinabang. Tumahimik ka, Jasmine. Ang sa wakas ay pagsabog ni Marco. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang tumatayo
at ibinabagsak ang kanyang kamao sa mesa. Ikaw ang pumilit sa akin na isugal ang lahat sa Siargao. Ikaw ang may gustong makipagpaligsahan kay Sofia dahil sa inggit mo. Ngayon ay wala na tayong natitirang kapital at ang buong kumpanya ay isa sa ilalim sa bidding ng Aegis Capital sa loob ng 48 oras. Bago pa man makasagot si Jasmine, isang formal na katok mula sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-aaway. Pumasok ang isang courier na naka-uniforme. May dalang isang opisyal na pulang sobre mula sa Aegis Capital. Ito ang formal na paunawa na ang kanilang utang ay opisyal nang idineklara ng bangko na default. At ang foreclosure ng lahat ng kanilang ari-arian ay magsisimula na sa susunod na araw. Sa ibaba ng dokumento, may isang maliit na nakasulat na memo mula sa CEO ng Aegis Capital na nag-aanyaya kay Marco para sa isang huling emergency meeting sa kanilang headquarters upang pag-usapan ang posibleng pagsuko ng kanyang mga shares. Nang tinitigan ni Marco ang pirma ng CEO sa ibaba, naramdaman niya ang isang kakaibang takot. Ang bawat anggulo at guhit ng panulat ay tila pamilyar. Ngunit ang kanyang isipan na puno ng panic ay hindi makatanda kung kanino niya ito huling nakita. Ang marangyang conference room ng Aegis Capital sa pinakatuktok na palapag ng gusali sa Bonifacio Global City ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang malalaking salamin na bintana ay nakatanaw sa malawak at maulap na kalangitan ng Maynila. Sa gitna ng silid, nakaupo si Marco sa isang mahabang leather sofa. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak at nanginginig habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Sa kanyang tabi, si Jasmine ay pilit na nagpapakita ng tapang. Ngunit ang kanyang mabilis na paghinga at ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mamahaling bag ay nagpapakita ng matinding takot sa kanyang loob. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang anumang ingay. Isang malaking executive chair na nakalagay sa dulo ng mahabang mesa ang dahan-dahang umiikot. Ngunit ang nakaupo rito ay nakatalikod pa sa kanila. Magandang umaga po, G. Tagapangulo. Ang nangangatal na boses ni Marco ang bumasag sa katahimikan habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa sofa. Narito po ako upang personal na magmakaawa para sa isang huling extension ng aming loan sa Siargao. Ang aking kumpanya ay may magandang pangalan at ang sakunang nangyari ay isang hindi inaasahang bagyo lamang. Nakikiusap ako. Mayroon akong buntis na asawa na nangangailangan ng katahimikan at seguridad. Bigyan niyo po kami ng kahit 6 na buwan lang upang maitayo muli ang konstruksyon. Ang malaking upuan ay dahan-dahang umikot pabalik ng may marahang swiveling motion. Nanlaki ang mga mata ni Marco at ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng lakas nang makita ang mukha ng taong nakaupo sa trono ng kapangyarihan. Nakatayo sa kanyang harap, suot ang isang pasadyang puting gintong suit jacket, ay si Dr. Sofia Reyes. Ang aking mga mata, sa likod ng aking eleganteng salamin, ay nakatitig sa kanya ng may malamig at walang kaunting emosyon na parang isang hukom na nagbabasa ng hatol ng kamatayan. May hawak akong isang mamahaling gintong pluma sa aking kanang kamay. Dahan-dahang pinupukpok ang dulo nito sa ibabaw ng mesa. Sofia, Panong, bakit ikaw ang narito? Ang pasigaw na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tuluyan nang nawalan ng kontrol habang ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari ito, ang sumasabat na bulyaw ni Jasmine habang mabilis na lumalapit sa mesa. Ang kanyang muka ay puno ng puot at inggit. Isang malaking panloloko ito. Gumamit ka ng maruming paraan at peking kumpanya upang sirain kami. Sofia, magnanakaw ka. Sasabihin ko sa lahat na ang isang sikat na doktor ay walang pinalalampas na paraan upang maghiganti sa amin. Bago pa man makalapit si Jasmine sa aking pwesto,
Dalawang malalaking security guard ang mabilis na humarang sa kanyang harap. Hawak ang kanyang magkabilang braso upang patigilin siya sa paggawa ng anumang gulo. "Bitawan ninyo ako," ang sigaw ni Jasmine. Ngunit ang kanyang mga boses ay tila hangin lamang na walang halaga sa loob ng malaking silid. "Huwag mong itaas ang iyong boses sa aking opisina, Jasmine Santos." Ang aking pahayag, ang aking tinig ay nanatiling kasing hina ng isang bulong, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong paligid. Ibinaba ko ang aking pluma at dahan-dahang inabot ang isang lumang larawan mula sa aking folder. Inilapag ko ito sa ibabaw ng makintab na mesa, eksakto sa harap ng nanginginig na mga mata ni Marco. Ito ang orihinal na larawan mula sa Boracay. Ang larawan kung saan nakayakap ang mga braso ni Marco sa bewang ni Jasmine habang ako ay nasa kama ng ospital. Dumudugong pa mula sa aking operasyon. Naaalala mo ba ang mga salitang ipinadala mo sa akin? 5 taon na ang nakalilipas. Marco. Ang aking malamig na tanong habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sabi mo, "Mag-focus muna ako sa bata at huwag gumawa ng anumang ingay o eskandalo na makakasira sa reputasyon mo." Sabi mo, "Ang lahat ng ginagawa mo ay para sa kinabukasan nating tatlo." Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang sarili mong payo. Huwag kang gumawa ng eskandalo rito. Ang lahat ng foreclosure na ginagawa ko ngayon ay para sa kinabukasan ng aking anak. "Sofia, patawarin mo ako." Ang biglang pag-iyak ni Marco, habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan sa sahil, lumuhod siya sa harap ng aking mesa at pilit na inaabot ang tulo ng aking sapatos. Nagkamali ako. Nabulag ako ng pansamantalang tukso. Nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa akin. Palakihin natin ng magkasama si Nathan. Kaya kong iwanan ng lahat. Kaya kong iwanan si Jasmine. Basta't patawarin mo lang ako at isalba ang aking kumpanya. Tiningnan ko si Marco mula sa itaas. Ang aking mukha ay walang kahit kaunting awa. Kasing tigas ng marmol na sahig na kanyang niluluhuran. Sa gilid, si Jasmine ay natulala nang marinig ang mabilis na pagtataksil ni Marco sa kanya para lang sa pera. "Tumayo ka riyan, Marco." Ang aking huling utos habang itinutulak ko ang aking upuan pabalik upang tumayo. Ang isang lalaking marunong lang lumuhod kapag wala ng pera ay hindi nararapat na maging ama ng aking anak. Ang iyong kumpanya ay akin na at ang iyong kapalaran ay nasa kamay na ng batas. Tumalikod ako at naglakad patungo sa malaking bintana. Iniwan ko silang dalawa na nag-aaway at umiiyak sa likod ng aking mga guard, habang ang tunog ng paghikbi ni Marco ay dahan-dahang nalulunod sa inggit at kahihiyan. Ang silid ng pagpupulong ay muling napuno ng katahimikan. Matapos ilabas ng mga security guard ang nagwawalang si Jasmine at ang nakaluhod na si Marco. Ngunit para sa dalawang taksil, ang totoong bagyo ay nagsisimula pa lamang sa labas ng aking opisina. Ang kahihiyan sa loob ng Aegis Capital ay mabilis na naging lason na sumira sa natitirang tiwala sa pagitan nilang dalawa. Pagdating nila sa kanilang tinitirahang condominium sa Green Hills, ang marangyang tahanan na binili ni Marco gamit ang perang ninakaw sa aming conjugal account ay naging isang madilim na arena ng pag-aaway. Agad na dinalat ni Jasmine ang kanyang malaking maleta mula sa closet at nagsimulang mag-impake ng lahat ng mamahaling alahas, designer bags at mga dokumento ng natitirang ari-arian na kaya niyang dalhin. "Anong ginagawa mo, Jasmine?" Ang pasigaw na tanong ni Marco habang nakatayo sa pinto ng silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. "Yan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Sa unang pagkakataon na bumagsak ako, tatakasan mo ako patungong Singapore."
Kasama mo ako nung kinuha natin ang pera. Dapat kasama kita ngayong haharapin ang mga creditor. Bitawan mo ako, Marco, ang bulyaw ni Jasmine, habang marahas nitong inaalis ang kamay ng aking dating asawa sa kanyang siko. Wala ka ng silbi ngayon. Isang ka na lamang basurang lalaki na may bilyon-bilyong utang. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa tabi mo para mabulok sa bilangguan? Ginamit lang kita para makuha ang karangyaan na mayroon si Sofia. Ngunit ngayon na mas matalino siya sa iyo, hindi ko hahayaang isama mo ako sa iyong pagbagsak. Nagnakaw ako para sa iyo, ang sigaw ni Marco. Ang kanyang tinig ay basag na sa matinding sakit ng pagtataksil ng babaeng pinili niya kapalit ng kanyang pamilya. Ang anak na dinadala mo ngayon ay anak ko, Jasmine. May pananagutan ka sa akin. Malamig na tumawa si Jasmine. Isang tawa na puno ng pagkasuklam habang isinasara ang zipper ng kanyang maleta. Anak mo, huwag kang maging tanga, Marco. Ang proyektong ginawa natin sa Boracay, kasama ang travel blogger noong nakaraang taon. Sa tingin mo ba ay puro trabaho lang ang ginawa namin doon habang ikaw ay abala sa Maynila? Ang bata sa tiyan ko ay walang kinalaman sa isang lalaking baon sa utang na tulad mo. Ang katotohanang isiniwalat ni Jasmine ay tila isang huling saksak na tuluyang pumatay sa katinoan ni Marco. Napaupo siya sa sahig ng silid, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang buong mundo ay tuluyang nagpira-piraso. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang karera, ang kanyang marangal na asawa, at ang kanyang anak na si Nathan, ay itinapon niya para lamang sa isang huwad na pag-ibig at isang anak na hindi naman sa kanya. Habang nagaganap ang marahas na tagpong ito sa Green Hills, nakaupo ako sa malaking mesa ng aking bahay. Dahan-dahang tinutulungan si Nathan sa kanyang takdang aralin sa matematika. Ang silid ay payapa, napupuno ng marahang tunog ng paglipat ng mga pahina ng libro at ang mahinahong paghinga ng aking anak. Isang abiso mula sa aking abogado ang dumating sa aking tablet. Ang lahat ng bank accounts ni Marco at Jasmine ay opisyal nang na-freeze ng korte dahil sa isinumite kong kasong falsification of public documents. Nang subukan ni Jasmine na gamitin ang kanyang credit card sa counter ng paliparan ng Ninoy Aquino International Airport, pagkalipas ng 2 oras, ang transaction ay tinanggihan at 2 opisyal ng Bureau of Immigration ang lumapit sa kanya upang ihain ang hold departure order. Tinitigan ko ang aking anak na ngayon ay nakangiti sa akin matapos makuha ang tamang sagot sa kanyang libro. Ang karma ay hindi isang mabilis na aksidente. Ito ay isang mabagal at luhikal na proseso na dahan-dahang ngumunguya sa mga taong nag-akalang kanilang takasan ang kanilang mga kasalanan. Ang bulwagan ng Korte ng Maynila ay nababalot ng isang seryoso at mabigat na katahimikan. Ang amoy ng mga lumang papel at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagdaragdag sa tensyon sa loob ng silid hukuman. Nakaupo ako sa tabi ng aking abogado, suot ang isang malinis, plansado, at marangal na navy blue suit. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking mga kamay ay payapang nakalagay sa ibabaw ng mesa. Sa tapat na bahagi, nakaupo si Marco. Ang kanyang muka ay mukhang matanda ng 10 taon. Madungis, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tuluyan nang nawalan ng liwanag ng pag-asa. Iniharap ng aking abogado ang huling bundle ng mga ebidensya sa hukom. Inyong kagalang-galang. Narito ang mga opisyal na ulat mula sa mga handwriting expert ng gobyerno na nagpapatunay na ang lahat ng pirma ni Dr. Sofia Reyes sa mga loan documents ay sadyang pinalsing ni Ginoong de la Cruz. Narito rin ang mga bank audit na nagpapakita ng sistematikong pagnanakaw ng pondo mula sa kanilang conjugal account upang ilipat sa kumpanya ng kanyang kalaguyo na si Jasmine Santos.
Sa likurang bahagi ng mga upuan para sa publiko, si Lola Esmeralda ay biglang tumayo nang marinig ang mga salita ng abogado. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga gintong alahas ay lumilikha ng tunog sa bawat galaw ng kanyang nanginginig na kamay. Isang malaking kasinungalingan iyan. Walang puso ang babaeng iyan. Nais mo lang sirain ang aking anak dahil sa inggit mo sa aming pamilya. Sofia, wala kang utang na loob. Ang pasigaw na bulyaw ni Lola Esmeralda na bumasag sa kayusan ng korte. Ang hukom ay marahas na pumukpok ng kanyang gavel sa ibabaw ng kahoy na mesa upang ibalik ang kapayapaan. Katahimikan, ang sinumang gagawa ng ingay ay ituturing na biktima ng contempt of court, security. Ilabas ang matandang babaeng iyan sa aking silid hukuman ngayon din. 2 armadong opisyal ng korte ang mabilis na lumapit kay Lola Esmeralda. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at dahan-dahang kinaladkad palabas habang siya ay patuloy na sumisigaw ng aking pangalan ng may puot. Hindi ko man lang siya nilingon. Ang kanyang mga sigaw ay tila hangin lamang na lumipas sa aking tabi. Matapos ang ilang minutong pagbasa sa mga legal na batayan, inayos ng hukom ang kanyang salamin at tumingin ng diretso kay Marco para sa kasong falsification of public documents at grand asset theft. Napatunayan ng korteng ito na si Marco de la Cruz ay nagkasala ng walang anumang pag-aalinlangan. Ikaw ay sinisentensyahan ng parusang 8 taon hanggang 12 taong pagkakakulong sa pambansang bilibid. Ang kumpanya at lahat ng natitirang personal na ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay formal na ililipat sa pamamahala ng Reyes Medical Group bilang danyos sa biktima. Para naman kay Jasmine Santos, siya ay inuutusan ng korte na magbayad ng 10 milyong piso para sa moral damages na magpapanatili sa kanya sa ilalim ng pangangasiwa ng batas. Ang tunog ng huling pukpok ng gavel ng hukom ay tila naging huling selyo sa libingan ng karera at kalayaan ni Marco. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ko ang aking suit jacket at kinuha ang aking bag nang walang kahit isang salita ng galit o panunumbat. Habang naglalakad ako patungo sa pinto ng exit, si Marco ay biglang sumigaw mula sa likod ng mga rehas ng security area. Sofia, Sofia, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo itong gawin. Paano si Nathan? Paano ang anak natin kapag nalaman niyang nasa kulungan ang kanyang ama? Ang umiiyak at nanginginig na pagsigaw ni Marco. Ipinagpatuloy ko ang aking paglakad ng diretso. Ang tunog ng aking mga takong sa semento ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ang isang lalaking nag-isip sa kanyang anak lamang kapag hahatulan na ng batas ay hindi kailanman naging isang tunay na ama. Nang itulak ng aking abogado ang malaking kahoy na pinto ng City Hall ng Maynila upang lumabas kami sa malawak na hagdanan. Sinalubong ako ng isang hindi inaasahang tanawin. Daan-daang mga magulang mula sa Tondo, mga tsuper, mga tindera, at mga simpleng pasyente ng aking mga klinika ang nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. May hawak silang mga simpleng banner ng pasasalamat at mga sariwang bulaklak. Sumisigaw ng aking pangalan ng may tunay na pagmamahal at suporta. Ang mga flash ng camera ng mga reporter ay nagsimulang umalingaw-ngaw ng sunod-sunod. Kinukuhanan ang aking marangal na pagbaba. Sa gitna ng dambuhalang karamihan na nagdiriwang para sa aking tagumpay, natanaw ko ang isang pamilyar at misteryosong anino ng isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Natahimik na nagmamasid sa aking bawat hakbang mula sa malayo. 1 taon matapos ang huling hampas ng gavel ng hukom sa korte ng Maynila. Ang aking buhay ay tuluyan ng pumasok sa isang yugto ng malalim at tahimik na kapayapaan sa pamamagitan ng Reyes Medical Network. Opisyal kong itinatag ang Kwentong Puso Foundation para sa mga nag-iisang ina
Isang malawak na kanlungan na nagbibigay ng libreng legal na tulong, suportang medikal, at pagsasanay sa pangkabuhayan para sa mga kababaihang Pilipina na naging biktima ng pang-aabuso sa pananalapi at pagtataksil sa loob ng tahanan. Ang aking kwento ay naging kanilang inspirasyon at ang kanilang pagbangon ang naging aking pinakamalaking gantimpala. Isang hapon, habang nirerepaso ko ang mga budget para sa pagpapatatag ng bagong sangay ng foundation sa Cavite, ang pinto ng aking executive office ay marahang kumatok. Pumasok ang aking kalihim na may dalang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Doktora Sofia, may isang matandang babae po sa labas na nagpipilit na makita kayo. Ang mahinang ulat ng aking kalihim. Ayaw niya pong umalis hanggat hindi kayo naihaharap. Siya po si Esmeralda de la Cruz. Napatigil ang aking panulat sa ibabaw ng papel. Dahan-dahan kong inalis ang aking salamin at sumandal sa aking swivel chair. Papasukin mo siya. Ang aking maikli at patag na utos nang walang anumang panginginig sa boses. Bumukas ang pinto at pumasok si Lola Esmeralda. Ang matikas, mapagmataas, at kumikinang sa gintong alahas na babae na nakilala ko noon ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang kasuotan ngayon ay isang kupasing blusa. Ang kanyang buhok ay puting-puti na. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang lumang baston. Ang pagkakakulong ng kanyang anak at ang pagkabangkarote ng kanilang pamilya ay tuluyang kumuha sa kanyang marangyang katayuan sa lipunan. Sofia, ang nangangatal na boses ni Lola Esmeralda habang dahan-dahang lumalapit sa aking mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakikiusap ako sa iyo, Sofia, alisin mo na ang galit sa iyong puso. Si Marco ay nagdurusa na sa loob ng bilibid at ako ay may matinding sakit sa puso ngayon. Wala na kaming natitirang pera para sa aking mga buwanang gamot at pagkain. Nakikiusap ako. Magbigay ka naman ng kaunting buwanang allowance para sa amin, kahit para na lang sa dugo ng mga De La Cruz na nasa aming pamilya. Tinitigan ko ang aking dating biyenan ng matagal. Sa loob ng aking puso, wala na akong nararamdamang galit. Ngunit wala ring natitirang habag para sa kanilang mga manipulasyon. Ang aking boses, nang magsimula akong magsalita, ay nanatiling kasing tahimik ng gabi, ngunit kasing matatag ng pader ng aking ospital. Ang aking anak ay may dalang iisang dugo lamang. Ina ito ay ang dugo ng pamilya Reyes. Ang aking malamig na pahayag habang inilalagay ko ang aking salamin sa ibabaw ng mesa. Ang aking pera ay para sa pagpapatakbo ng mga pasilidad na nagliligtas ng buhay ng mga taong nagtatrabaho ng tapat. Hindi para sa pagpapakain ng mga taong nagtaksil at nagnakaw sa akin noong ako ay walang kakayahang lumaban. Hindi ko obligasyon na buhayin ang pamilyang sumira sa aking kinabukasan. Inabot ko ang isang maliit na puting card mula sa aking lalagyan at inilagay ito sa gilid ng mesa, malapit sa kanyang nanginginig na kamay. Iyan ay isang libreng medikal na card mula sa aking pampublikong klinika sa Tondo. Maaari kayong pumunta roon upang makakuha ng libreng pagsusuri at mga pangunahing gamot para sa inyong sakit. Gagawin ko iyan bilang aking medikal na tungkulin sa isang mamamayan. Ngunit huwag kayong mag-isip na makakakuha kayo ng kahit isang sentimo mula sa aking personal na yaman. Napatitig si Lola Esmeralda sa card. Alam niyang ang kanyang huling sandata ng manipulasyon ay tuluyan ng nabali ng aking yelo. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng aking silid nang may mabibigat na hakbang ng kanyang baston. Nang gabing iyon, dinala ko si Nathan sa aming rest house sa isang mataas na bahagi ng Tagaytay. Nakaupo kami sa isang malaking bench sa hardin. Pinagmamasdan ang banayad na usok ng Bulkang Taal
Sa kalayuan, habang umiihip ang napakalamig na hangin ng gabi, ang aking 5 taong gulang na anak ay marahang sumandal sa aking kandungan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa aking palad habang nakikinig sa aking pagbabasa ng isang kwento sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan ng lugar na ito ay puno ng tunay na kapayapaan, isang buhay na binuo ko mula sa mga guho ng pagtataksil, isang imperyo ng pag-ibig na walang sino mang lalaki ang makakasira muli. Pagbalik namin sa loob ng bahay, isang puting sobre mula sa bilangguan ng bilibid ang nakalagay sa ibabaw ng mesa sa sala na ipinadala ng aking kasambahay mula sa Maynila. Ito ay isang liham na may sulat kamay ni Marco na naglalaman ng kanyang mga lumang salita ng pagsisisi. Tiningnan ko ang sobre ng ilang segundo nang walang anumang emosyon. Dahan-dahan ko itong kinuha. Lumapit ako sa nagbabagang apoy ng tsimenea at inihagis ang liham sa gitna ng apoy. Pinanood ko ang bawat bahagi ng papel na dahan-dahang natutupok, nagiging itim na abo, at tuluyang nawawala sa hangin kasama ang huling bakas ng nakaraan na wala ng halaga sa aking bagong bukas. Ang paglago ng Reyes Medical Network ay tuluyan ng umabot sa tugatog ng tagumpay nang opisyal itong kilalanin bilang pinakamalaking healthcare provider sa buong Luzon. Ang aking mukha ay naging pangkubli sa pinakahuling issue ng isang sikat na business magazine sa Asia na may pamagat na Ang Modernong Filipina, paano itinayo ng isang ina ang pinakamalaking imperyo ng kalusugan sa bansa. Ang mga parangal at pagkilala mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay naging patunay na ang aking pag-alis sa anino ng pagtataksil ay hindi isang pagtakas, kundi isang marangal na pag-akyat sa rurok ng aking kakayahan. Isang umaga, habang nagaganap ang isang malaking live interview sa loob ng aking opisina sa Makati, tinawag ng isang kilalang reporter ang aking pansin para sa isang huling katanungan. Doktora Sofia Reyes, marami sa ating mga tagapakinig, lalo na ang mga kababaihan na nakaranas ng matitinding bagyo sa kanilang pamilya, ang nagtatanong paano ninyo nalagpasan ang pinakamadilim na bahagi ng inyong buhay ng mag-isa. Ang seryosong tanong ng reporter habang nakatitig sa aking mga mata. Tumingin ako sa lens ng kamera ng may marangal at matatag ng ngiti. Inayos ko ang aking salamin at sumagot ng may malamig ngunit nag-iiwan ng malalim na impresyong boses. Nalagpasan ko ito sa pamamagitan ng hindi pagiyak sa harap ng mga taong gustong makita ang aking pagbagsak. Ang pag-ibig na walang katapatan ay isang lason. At ang tanging paraan upang maligtas ang iyong sarili ay ang pagputol nito ng walang pag-aalinlangan. Ang aking karera ang naging aking sandata at ang tagumpay ng aking anak ang aking naging pinakamalaking sagot sa kanila. Ang isang babae ay hindi binuo para maging martir sa loob ng isang toxic na tahanan. Kinahapunan, isang malaking pagdiriwang ang naganap sa aming malawak na lupain. Sa Cavite, ang lupain na nakuha ko mula kay Marco sa aking legal na pakikipaglaban, 5 taon na ang nakalilipas. Ang dating nakatagong ari-arian ay akin nang binago upang maging Nathan Reyes Rehabilitation Center, isang makabago at malaking pasilidad para sa libreng paggagamot at terapiya ng mga batang may kapansanan mula sa mga mahihirap na pamilya. Ang buong paligid ay napupuno ng marahang tunog ng banayad na musika ng biolin na tumutugtog sa background. Hinaluan ng mga tawanan ng mga bisita, mga doktor, at mga pamilyang natulungan ng foundation. Lumapit sa aking tabi si Doktor Amara at ang aking abogado. Itinataas ang kanilang mga baso ng wine para sa isang tagay ng tagumpay. Para sa iyo, Sofia, ikaw ang totoong nagpabago sa kahulugan ng isang malayang babae.
Ang masayang pahayag ni Amara bago kami uminom. Habang lumulubog ang araw sa Cavite, nag-iiwan ng isang gintong liwanag sa malawak na hardin. Naglakad ako ng mag-isa patungo sa isang tahimik na balkonahe upang pagmasdan ang kagandahan ng kalikasan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng banayad at kagalang-galang na mga hakbang mula sa aking likuran ang bumasag sa aking pag-iisa. Isang napakagandang legacy, Dr. Reyes. Napatigil ako at dahan-dahang lumingon. Nakatayo sa aking harap ang isang matangkad at kagalang-galang na lalaki. Suot ang isang mamahaling itim na suit. Siya si G. Gabriel Santos. Ang totoong nagmamay-ari at utak sa likod ng Aegis Capital, ang misteryosong kumpanya na nagbigay sa akin ng paunang 50 milyong piso noong ako ay nagsisimula pa lamang sa Tondo. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya sa aking harap matapos ang maraming taon ng pagiging lihim na kasosyo sa pananalapi. G. Santos. Ang aking mahinahong bati ng may kasamang paggalang. Narito ka pala. Hindi ko inaasahan ang iyong pagdating. Hindi ko maaaring palampasin ang araw na ito. Sofia. Ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na paghanga at katapatan habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng balkonahe sa aking tabi. Noong una kitang makita sa ospital, nakita ko ang isang babaeng may kakaibang talas at paninindigan. Ang Aegis Capital ay tumutulong lamang sa mga taong may kakayahang baguhin ang mundo at hindi mo ako binigo. Ngayon na ang nakaraan ay tuluyan ng natapos at ang hustisya ay nakamit mo na gamit ang sarili mong lakas. Nais kong malaman kung handa ka na bang buksan ang isang bagong kabanata ng iyong buhay. Na walang kinalaman sa mga lason ng kahapon, tinitigan ko ang malawak na abot-tanaw kung saan ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Naramdaman ko ang simoy ng hangin na nagdadala ng isang bagong pag-asa. Ngumiti ako nang malaya isang ngiti ng isang babaeng ganap ng nagwagi. 5 taon pa ang mabilis na lumipas, na tila isang banayad na ilog na nagdala ng ganap na kalinisan sa aking buong mundo. Ang aking anak na si Nathan ay hindi na ang maliit na sanggol na hawak ko sa aking nanginginig na mga bisig sa silid ng ospital. Siya ngayon ay isang malusog, matalino, at labis na masiyahin na batang lalaki na nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila. Sa bawat gabi ng aming pag-uusap, pinalaki ko siya sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Alam niya ang tungkol sa kanyang ama na kasalukuyang nagdurusa sa likod ng mga rehas ng bilangguan ng bilibid. Ngunit tinanggap niya ito nang may kapanatagan ng isang isipang ginabayan ng pagmamahal at katapatan. At walang kahit kaunting bigat sa kanyang puso. Isang maagang umaga sa aming tahanan sa Antipolo, kung saan ang malamig na hamog ay dahan-dahang naglalaho sa ibabaw ng mga luntiang halaman. Nakaupo ako sa isang tumba-tumba sa malawak na hardin. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Ito ang kapayapaang pangarap ko noon, isang katahimikang hindi hiram mula sa bulsa ng ibang tao, kundi isang kahariang itinayo ko gamit ang sarili kong talino, pawis, at propesyonal na karangalan. Madalas akong tanungin ng aking mga kasamahan sa Reyes Medical Network kung tuluyan ko na bang pinatawad ang mga taong sumira sa aking lumang buhay. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa isang maruming relasyon. At hindi rin ito nangangahulugang pagbura sa parusang ibinigay ng batas. Pinatawad ko ang nakaraan upang palayain ang aking sariling puso mula sa bigat ng hantungan ng galit. Ngunit ang hustisya ay nananatiling hustisya. Ang tunay na pagpapatawad ay ang kawalan ng pakiramdam kapag naririnig mo ang pangalan ng mga taong nagtaksil sa iyo,
isang ganap na kalituhan kung saan sila ay naging mga estranghero na lamang sa iyong paningin. Si Marco at Jasmine ay naging mga bahagi na lamang ng isang lumang aral na natapos na. Para sa mga kababaihang Pilipina na nakikinig sa aking kwento, ang aking huling mensahe ay simple ngunit matatag. Huwag kayong matakot kapag ang inyong mundo ay gumuho dahil sa pagtataksil ng mga taong inyong pinagkatiwalaan. Ang luha ay natural sa simula. Ngunit huwag hayaang ang inyong buong buhay ay maging isang walang katapusang serye ng pag-iyak at pagtitiis. Ang pagiging martir ay hindi isang katangian ng isang mabuting ina o asawa. Ang inyong sariling kakayahan, ang inyong edukasyon, at ang inyong dignidad, ang inyong magiging pinakamalakas na sandata upang bumangon at lumikha ng isang bagong bukas. Ibu, tingnan mo ang aking itinanim na rosas. May lumabas na namang bagong usbong. Ang masayang pagsigaw ni Nathan na bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Tumakbo siya patungo sa aking pwesto. May hawak na isang maliit na lalagyan ng tubig. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng umaga. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Lumapit ako sa kanyang tabi at marahan kong hinaplos ang kanyang buhok habang pinagmamasdan ang maliit na pulang rosas na nagsisimula ng bumukadkad sa gitna ng aming hardin. Ang sikat ng araw ay nagbigay ng isang gintong kulay sa aming buong paligid na tila isang formal na pagtanggap ng kalikasan sa isang buhay na ganap ng naghilom at malaya.